Ayan po, magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Sister Liza from CLF Napotas. At ayan po, isang pinagpalang araw na naman po dahil naanyayahan na naman po ako sa ating prayer and fasting po. Kaya naman po nagpapasalamat ako sa Panginoon sa privilege na isa ulit ako sa magsasalita sa inyo. At bago po tayo mag-start, tayo po ay nasa ika-33 yugto na po ng ating CLF 40 Day Prayer and 23 Fasting for the Nation na may temang may amazing and extraordinary experience on the goodness and the faithfulness of the Lord. Kaya yan po, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Okay po, ilugo po natin ang ating mga ulo at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Yes, Lord God, hallelujah, Father God. Thank you, Lord, for this day, Lord. Patuloy, Panginoon, na hipuin mo, Lord God, ang bawat makikinig, Lord God, sa araw na ito, Panginoon. Naway, bigyan mo kami, Panginoon, ng puso, Lord God, na pagkumbaba, Father God. Patuloy, Panginoon, na bigyan nyo kami, O Lord, ng wisdom, Lord, ng knowledge, Lord God, na nagmumula sa inyo, Panginoon. Nang sa gayong, Panginoon, kung ano man, Panginoon, ang ma-share ko ngayon sa araw na ito, Lord God, ikaw ang may angat, Lord God, at hindi, Panginoon, ang aking sarili. Gayun din, Panginoon, sa bawat makikinig, Lord God, naway, i-open mo, Panginoon, ang kanilang mga puso, Lord God, ang kanilang mga isipan, Lord God, na sa gayong, Panginoon, ay maunawaan nila, Father God, ang iyong mga salita, Lord God, na dadalhin ko sa pamamagitan ng pag-i-speak ko today, Father God. Patuloy, Father God, na ang banal mong Espiritu, Lord God, ang siyang lumukob, Lord God, sa oras na ito, Panginoon, at hipuin mo, Lord God, ang bawat puso, Panginoon, ng makikinig, O Lord. We thank you, Lord God, for everything, Panginoon. Sa inyo po namin, Father God, ipinagkakatiwala ang lahat, O Lord. In Jesus' name we pray, Lord God. Amen. Ayan po, magandang araw po muli. Dako na po tayo sa ating CLF 40 Day Prayer and 23 Fasting for the Nation. Ayan nga po, meron po tayong tema na may amazing and extraordinary experience of the goodness and faithfulness of the Lord. Ayan po, o sa ang aking nakamamanghat, kakaibang karanasan sa kabutihan at katapatan ng Lord. Ayan po, sa akin po, personally, share ko po yung kung paano naranasan ko ang kabutihan ng Panginoon sa aking buhay. Sa akin po, dati yung mga panahong hindi pa po ako Kristyano, ayan, talagang meron akong personal battle na hindi ko kayang ilabas kung ano yung kakayahan ko dati dahil nga kung yung ibang nakakilala sa akin, sabi ko nga dati mahiyain ako. At sa mga nakakapanood din ng dati ko pang devotion, lagi kong pinapatotoo na mahiyain na talaga ako. At hindi ko talaga lubos akalain na darating ang araw ngayon, ang araw na to, o yung mga nakarang araw pa na nakakapag-share na ako ng mga salita ng Panginoon. At hindi ko talaga akalain na darating ako sa point na ganito. And then, way back then na naalala ko, marami ako pong gustong i-share kung gaano ka-amaze ang ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Pero pipiliin ko na lang po until sa ngayon na nagpapatuloy ako. Siguro dati, yung medyo bago-bago pa ako as a Christian, naka-attend ako dati ng soaking, prayer and soaking sa Nabotas dati. That time, sa Nasal pa po yung compound yung namin, yung church namin. So, ang nangyari po noon, di ba po, pag prayer and soaking, ang ginagawa po doon talagang parang healing and deliverance po talaga yung nangyayari. So ako that time, as a bago pa po, parang wala po akong iiyak, mailabas na na emotion that time, talagang to the flow lang ako. Nakikita ko yung mga ibang kasamaan ko na grabe yung mga iyak nila, talagang parang feeling mo talaga broken talaga sila, as in talagang parang yung talaga nila, yung pinapakita nila that time, talagang drug sila, umiyak sila. Yung sa akin, wala akong ganung nararamdaman. Kasi medyo bagong-bago pa talaga ako noon. So, nagkaroon ako ng thought na sabi ko, siguro, kaya hindi ako makaiyak ng ganon, wala akong ma-feel that time. Kasi nga, wala pa akong na-experience na ganon, na like nga na sa mga patotoo nila na dati na, sa dati nilang buhay, ganon, naka-experience sila ng napakalalang
problem, kaya na-experience nila yun. Kaya parang nag-isip ako na siguro babalik na lang ako kapag may na-experience na ako na ganung bagay. So, ganun yung thinking ko talaga dati na kaya pala siguro hindi ako makaiyak ng gusto kasi nga wala naman ako na-experience na ganun na broken ganun or talagang grabe yung pinagdaanan. Pero na-realize ko doon na kailangan na matuto ka sa pinagdaanan ng ibang tao. 'Di ba sabi dun sa mga mga posts na daw, the best experience is the teacher, 'di ba? So, ako, oo nga 'di ba? Hindi na natin kailangan dumaan sa ganung process na kailangan natin masaktan muna bago tayo lumapit sa Panginoon, umiyak, magulgol, 'di ba? Para maramdaman natin yung peace na nararamdaman nila that time. So sabi ko, oo nga, 'di ba? Hindi na natin kailangan pagdaanan 'yun. 'Di ba? Hindi naman tayo lalago dahil lang sa mga kailangan pa natin pagdaanan yung mga ganung bagay na kasi wala naman akong kasalanan kaya hindi ko pa na-experience yung mga ganung bagay. So parang binibigyan ako ni Lord ng wisdom na kasi that time parang sabi ko experience ko muna yung ko muna yung sarili ko, i-explore ko muna yung sarili ko, babalik na lang ako kapag broken na ako or talagang meron na akong malaking problem, di ba? So mali pala yung ganung thinking na hindi porket hindi mo pa nararanasan nung isang bagay na yon sa halalapit sa Panginoon, di ba? Ang Panginoon binibigyan tayo ng wisdom kung paano natin iaayon yung lakad natin nang hindi na kailangan sarili yung will natin yung susundin natin. Kasi kapag yung will ni Lord yung sinunod mo, although makakaranas tayo ng mga pagsubok, pero at the end of the day, at the end of the finish line, di ba? Si Lord pa rin yung magbibigay ng kapayapaan at kaginhawaan sa buhay natin. Sa Jeremiah 29:11 nga, di ba? For I know the plans I have for you, declares the Lord, a plans that give you hope and a future, di ba? Sabi doon, bibigyan daw tayo ng ng magandang future ng Panginoon, di ba? Kaya magtiwala lang tayo na hindi sa sariling kakayahan natin bakit nagagawa natin yung mga bagay na ganito. Kundi yung sa habag ng Panginoon. Diba? Amen po ba? Kaya, naalala ko yon. So, yun, nung that time na yun, hindi ko na kailangan pang gumawa ng kasalanan para ma-experience yung mga wonders and goodness ng Panginoon sa buhay ko. Dahil patuloy na sa araw-araw pa lang ng ginagawa ng Panginoon, talagang nararamdaman natin siya yung sa trabaho pa lang, pagpasok natin sa pag-aaral, sa trabaho, sa araw-araw pa ulit natin pinagkakaabalahan. Nandun yung time na nanghihina tayo. At doon natin nararanasan yung Panginoon na siya yung nagbibigay ng kaaliwan sa bawat isa sa atin. Siya yung nagbibigay ng peace kahit pagod na yung katawan natin, pero yung spiritual natin talagang lumalaban kasi nga nararamdaman natin yung pag-ibig ng Panginoon. So ayun, habang nagkakaedad, ganun, at napatuloy na naranasan ko ang Panginoon na at sinusunod ko yung kanyang kalooban kahit minsan hindi ko na talaga maintindihan na bakit ko pa ito ginagawa. Kung sa akin lang, mas marami akong dapat i-priority sa sarili ko, sa pamilya ko, sa trabaho ko. Pero hindi. Dahil siguro kung totoong tinanggap mo talaga ang Panginoon, kahit anong pagsubok talaga na darating sa buhay mo, hindi mo na kailangan talikuran ng Panginoon Imbis na talikuran mo siya, mas lalo kang lumapit sa Kanya na, tawag dito, kaya natin to, kasama ko ang Panginoon. Dapat imbis na nasa negative thought tayo na, Lord, ba itong trabaho na to binigay mo sa akin? Bakit parang ang hirap ganito? Lord, yung ministry ba na ito, binigay mo ba sa akin? Bakit parang ang bigat? Bakit parang ang daming pagsubok? Or Lord, may good future ba ako? Or meron ba akong magandang kinabukasan na daratnan kung uunahin ko yung mga ganitong bagay, mga gawain mo? Or magsusumikap ako ng sarili ko, magpapayaman ako, magpapagal ako sa gawain ng mundo. Pero hindi, kung ikaw talaga naiintindihan mo
kung gaano ang grace na natanggap natin sa Panginoon at tinanggap natin siya bilang ating personal savior, doon mo talaga ma-experience na hindi mo kailangan makuha ang lahat ng karangyaan, kayamanan ng mundong ito. 'Di ba? Meron pa sa salita niya na aanhin mo ang lahat ng kayamanan sa mundong ito kung mapapahamak naman ang kaluluwa mo. Yun, isa rin sa tumatak sa akin yun na, kasi dati, syempre, yung mga bata kami, hanggang ngayon talagang ang hirap mag-strive, mag-survive. Syempre, lahat tayo gusto natin ma-provide lahat ng pangangailangan natin. So once na isa ka sa mga provider, parang gusto mo na makuha yung mga bagay na makamundo. Trabaho, gusto mo promote, gusto mo malaking sahod, gusto mo nang maalpas mo yung kahirapan, yung pamilya mo sa buhay, ma-provide mo ang kanilang pangangailangan. Pero once na inuna mo yung Panginoon, maiintindihan mo na hindi mo kailangan ng makamundong bagay para maiangat mo yung sarili mo. Kasi meron nga dyan na mayayaman, nasa kanila naman ang lahat, pero yung puso nila walang peace doon. As in, walang kapayapaan sa kanila. So, ayun nga, di ba? Makukuha mo naman lahat ng nais mo na isip sa mundong ito. Pero, mapapahamak naman yung kaluluwa mo. So, ayun nung tumatak sa isa sa mga pinanghahawakan ko na minsan, nag-iisip na rin ako na kailangan kong extra mile para mas ma-provide ko yung pangangailangan namin at hindi kami maghirap, di ba? Pero kapag talagang nauunawahan mo yung salita ng Panginoon sa Matthew 6:33 na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So ayun, patuloy ko rin na pinanghahawakan yun hanggang ngayon na kahit mahirap o hindi mo naiintindihan yung takbuhin mo sa buhay, pero patuloy na pinagkakatiwala mo sa Panginoon yon at unahin mo kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa'yo, yung gawain ng Panginoon, lagi mong uunahin yon. Wag mong pagdadalawang isipan kapag ang Panginoon may pinapagawa sa'yo. Diba? Minsan kapag nag-iisip tayo na, Lord, dito, may kasi ako, may priority pa ako, Lord. Diba? Wait ka lang muna dyan, tabi lang muna. Saka ko na yung gagawin kapag stable na ako. Pero hindi sa ganung process pa lang na tinawag ka ng Panginoon, doon pa lang pinaprocess ka na niya, pinapagrow ka na niya spiritually and mentally. So tayo bilang Kristiyano at nakakilala niya at totoong tumanggap sa Panginoon, magpagamit lang tayo, magpatuloy lang tayo. Oo, mahirap, minsan marami talagang struggle kang mararanasan. Minsan pag mas lumalapit ka sa Panginoon, nagiging kaaway mo ng mundo. Or nagiging parang left behind ka na sa kanila. Kasi iba na yung nakasanayan mo eh. Yung nakasanayan mong, for example, makamundong bagay. 'Di ba? Kung tayo, dati ganito, pero kapag ganito katulad nila, pero kapag nasa Panginoon na tayo, parang nag-iiba na yung mga pag-uugali natin o yung mga hobby natin. So tayo, hindi natin kailangan makiayon sa mundo. Dapat lagi tayo makiayon kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. So, ikat ko na rin yun. Punta na tayo kung ano talaga yung talagang amazing or extraordinary experience of the goodness and faithfulness of the Lord. Ayan. Sa akin, yung nakakamanghat, kakaibang karanasan ko sa kabutihan at katapatan ng Panginoon is ngayon yung schooling namin, yung pag-aaral namin. Bakit ko kamo nasabi yon na blessing yung pag-aaral namin? Unang-una, yung sinabi ng pastor namin na magkakaroon ng pastoral na masteral in pastoral or pag-aaral nga sa pagiging pastoral. So hindi linawin ko rin po, hindi porket Bible study yun or schooling yun sa pagiging pastoral is magiging pastor ka na. Will pa rin ni Lord yung kung anong gagawin niya sa'yo. Ang maganda doon, nadadagdag yung kaalaman natin. Diba? Nadadagdag yung kaalaman natin kasi diba sabi nga naman doon sa salita, darating ang panahon na
lilitaw ang mga bulaang propeta at ililigaw ang karamihan. So tayo bilang isang Kristiyano at ginagamit ng Panginoon, ako personally bilang isang youth leader, hindi lang po pwedeng kung ano lang yung laging na natutunan natin dati. Dapat araw-araw may natutunan tayo. 'Di ba? Kasi mahalaga 'yan. Yung iba nga si Satan nga, 'di ba? Kabisado niya rin, may alam din siyang mga salita ng Panginoon, di ba? So kaya tayong iligaw din kung masyado tayong mababaw doon. Madali tayong mabunot o mabuwal kapag dumating yung bagyo or pagsubok. Kasi nga, mababaw lang tayo. Mababaw lang yung kaalaman natin. Di ba? Totoo nga yung salita niya, di ba? Sa John 1:1, di ba? In the beginning was the Word. And the Word was God. And the Word is God. So, totoo yun. Ang Panginoon ay ang salita. Kaya, ano yung dapat natin gawin, di ba? Dapat natin gawin, mas pag-aralan natin yung salita ng Panginoon. Kasi yung Biblia ay yun ang Panginoon. Siya mismo yun. God Himself yun, yung Biblia. So, bakit natin kailangan ikulong ang sarili natin sa isang kahon? Para lang isang tabi yung kahalagaan ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung sa akin lang, personally, ito yung gusto ko rin ipatoto. Kung sa akin lang personally, hindi ko kailan naisip na mag-aaral ako ng ganito. Kasi mabigat ang calling. Mabigat ang ang pag-aaral ng pastoral. Hindi mabigat na mahirap ganun, pero sa totohanan lang, mag-i-invest ka ng pera dito. Tapos kapag graduate ka or kapag will ni Lord naging pastor ka, wala namang sweldo yun, di ba? Voluntary lang tayo doon. So bakit kami may eagerness na mag-aral ng salita ng Panginoon? Kahit alam namin na in the future kung sakaling si Lord ang magbibigay sa amin ng vision na or tinawag kami talaga dito sa pagiging pastoral. Wala naman kami makukuha ditong pera eh. Totohanan lang, wala kami makukuha pera dito. Pero yung willingness talaga namin na mag-aral, di ba? Kasi nga gusto namin magpagamit kami sa Panginoon. Hindi na para yung sarili namin, hindi na para yung maiangat ang sarili namin, kundi yung maiangat yung pangalan ng Panginoon sa buhay natin. Kaya ako, pinagpapasalamat ko talaga. Ito yung pag-aaral namin dahil marami kaming natututunan talaga. As in marami, yung mga dati naming alam na limited lang. Dito unti-unting nabubuksan yung pag-iisip namin, yung puso namin, yung wisdom na binibigay ng Panginoon, yung knowledge na marami pa talaga tayong bagay na dapat matutunan at pag-aralan tungkol sa Panginoon. Kasi habang mas sinisik natin yung Panginoon, mas lalo tayong lumalapit sa Kanya. Doon natin nakikita na yung karumihan natin, na kung gaano siya ka-holy, gaano siya ka-glory. Pag nakita natin yun at napalapit tayo sa Panginoon, napakaliit lang ng ginagawa natin. Para lang tayong isang maruming basahan sa harapan ng Panginoon. Kaya ako, talagang lubos na lang papasalamat ako dito sa schooling namin. Kasi nga, maraming bagay na nire-reveal ang Panginoon. Diba? Yung pagpasok pa nga lang ng 2024, na sinabi na ng mga pastors namin na mag-i-start na nga daw po yung Bible schooling namin. Umiyak po talaga ako nung kasi nga that time hanggang ngayon may pasok ako ng Saturday. So ako, kung exempted na ako. Bakit? Kasi may pasok na ako ng Saturday. Iba na lang po, pastor. Iba na lang anuhin nyo. Pero hindi kami pinilit ng pastor namin na gano'n na hindi gano'n. Talagang willingness ko talaga yun na umiiyak ko, Lord, paano yan? Sabi ko, may pasok ako ng Saturday. Paano ko mapapaalam sa boss ko na hindi ako papasok tuwing Saturday? Sa trabaho ko, monitoring po ako, po yun, cargo and tracking yun. Kaya talagang kahit madaling araw o linggo, nag-ooperate kami. So, yung monitoring namin, Monday to Sunday, dire-diretso yun, umaga at gabi, nag-ooperate yun. So, ako kailangan ko talagang hindi mawala kasi nga sa job ko, yun talaga yung kailangan kong i-monitor. So that time, umiiyak na talaga ako kay Lord. Sabi ko, Lord, paano yan? Nalaman ko pa na yung isang katrabaho ko na matagal na, 2 years na ata siya or 3 years, nagpaalam din sa boss namin na sa accounting department naman yun. Nasabi niya, mag-aaral daw siya ng CPA. So, Sabado rin yung tuwing Sabado rin siya
mawawala. Pero hindi siya pinayagan. So, nag-resign na siya at ngayon wala na siya. Kaya, yun ang pinagpapasalamat ko kasi yung ako na yung nagpaalam sa aking boss, pinayagan niya ako pero hindi naman ganun kadali na bakit sabi niya bakit yan pa nung kinuha mo, di ba, bakit bakit magiging madre, ay sabi niya kasi Catholic siya, sabi niya bakit pagiging madre pa, marami naman dyan pwedeng maging masteral sa course mo kasi HR ako dati, ay HR yung kinuha ko, Human Resource Development. So bakit hindi yun yung kinuha mo para in the future magagamit mo yan? So sabi ko hindi sir, hindi lang po kasi doon yun. At nasabi ko nga rin na Christian ako. Sabi niya, Christian din daw siya dati. Pero siguro hindi rin talaga lumago or tunay na tumanggap sa Panginoon. So yun nga, sabi niya, siguraduhin ko lang daw na may mapapala ako dito sa gagawin ko. So sabi ko, inano ko naman sa kanya na, oo naman po, wala namang sayang dito kasi dagdag kaalaman to. Lalo na sa, nagtuturo na rin po ako ng Sunday school teachers and then youth leader, di ba? At naniniwala ko kasi na kung ikaw ano yung bilang natanggap mo na sa ministry mo, halimbawa sa akin, sa case ko po is youth leader, hindi naman po pwedeng magpapakain ka sa iba pero wala kang natutunan or limited lang din yung nalalaman mo, di ba? Ano yung papakain mo sa kanila, di ba? Kaya dapat tayo, araw-araw may natutunan tayo, araw-araw may nababago sa atin, at araw-araw lagi tayong lumalago. So ayun talaga yung natutunan ko. So yun po, balik po tayo na pinaalam ko sa boss ko na ganito nga po, gumawa pa ako ng letter, nanghihingi pa ako ng letter sa mga pastor namin na gawan ako kasi nga alam ko yung boss ko na workaholic talaga yun, talagang hindi, parang nagtutot ako na baka hindi talaga ako payagan. So nag-pray lang ako talaga kay Lord, lagi iniiyak ko yun na Lord, sabi ko, gusto ko talaga mag-aral kasi nga meron din kami na-encounter dati na pa nag-evangelism kami, ibang religion, ang gagaling sa halos kabisado nila yung Bible. So tayo bilang isang anak ng Panginoon, kailangan meron din tayo isang data doon, kailangan meron din tayong nalalaman para hindi mabunot agad yung ugat natin at masway, di ba? Kasi nga malalim yung pundasyon natin, malalim yung ugat natin. Kaya yun talaga, nagkaroon talaga ako ng eagerness na mag-aral. At mahirap talaga kasi lalo na sa financial, pero natutuwa kami kasi kahit pa paano napuprovide namin yung pang-tuition namin monthly. Imagine that, 3 kami magkakapatid, pare sister na nag-enroll dito. At sa akin, sa case namin, mahirap kasi kami lang yung 3 provider sa family namin, and then 2 yung family na binubuhay namin sa province, and then dito sa Manila 2 yung pinuprovide namin na nagastusin. So, ang hirap, lalo na sa akin, pag Sabado, lagi akong absent noon, walang sahod yun. Kaya, sa akin, lalo na kami may naka-assign kasi kami na budgeting. Sa akin, yung sahod ko is, naka-budget yun dito sa bills, and then sa budget namin. Kasama pa yung budget namin sa pagkain, and then budget po sa mga pag-aaral ng kapatid ko. 3 pa po yung pinapaaral namin. Isang college, high school, and elementary. So, ang hirap sa side namin na isisingit pa namin yung pag-aaral namin. And monthly, makakaltasan pa kami ng tuition. So, hindi namin inaanong struggle yon, at natutuwa kami dahil nakakapagbayad kami ng aming tuition monthly. So, nakakatuwa dahil alam kong Panginoon is nagpo-provide sa amin. So, hindi ko tinitake yun na sa negative na sinacrifice ko yung Sabado ko para sa schooling ko, dahil naniniwala ako na kapag inuna mo yung Panginoon, ang lahat talaga ay daragdag sa'yo, di ba? So ako, lagi akong absent nga tuwing Saturday at bawas yung sahod ko. Kung titingin lang ako dun sa negative side ko na gipit na nga ganun, or mas kailangan nyo nga ng pera, tapos mababawasan pa ng isang araw yung sahod mo. Pero hindi, lagi kaming nakatingin sa negative, sa positive side na merong gagawin ng Panginoon sa buhay namin. Kailangan mo lang magtiis, at darating yung time na si Lord yung mag-bless sa'yo sa lahat ng ginagawa mo. Basta ang lagi mo lang gagawin, unahin mo siya, huwag kang mag-doubt na
Huwag kang laging mag-doubt na, Lord, kaya ko ba to, ganun, kung na mas kailangan ko to, Lord, mas priority ko to yung ganitong bagay. 'Di ba? Saka ka na, Lord, kapag okay na ako, stable na ako, 'di ba? Yun yung laging thinking natin. Pero hindi. Kapag talaga ang Panginoon tumawag sa'yo, 'di ba? Sabi, for many are called but few are chosen. Naniniwala ako doon. Marami ang tinawag ng Panginoon. Pero kakaunti ang pinili. Parang sa grace ng Panginoon. 'Di ba? Yung grace ng Panginoon, libre yan eh. Regalo yan, libre yan. Libre na binigay yan ng Panginoon. Pero yung iba hindi tumanggap nun. Hindi talaga totoong tumanggap. Kaya minsan merong mga Kristiyano talaga na hindi talaga nag-i-stay sa atin. Dahil nga isang rason doon is hindi talaga nila tunay na tinanggap yung salvation na binigay ng Panginoon. Or masyadong mababaw yung pagkakatanim mo sa kanila. Kaya isang sway lang talaga nabubuwala sila. Kaya ako nagpapasalamat ako dahil nare-realize ko talaga kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay ko, na kung paano niya iniingatan yung pamilya ko. Kung minsan nga napapatingin ako sa salamin, napapatingin ako yung dating kaming magkakapatid, talagang hindi ganun kadali yung pinagdaanan namin. Talagang lahat na siguro ng hirap na naranasan namin sa family, lalo na sa financial, ang hirap mag-strive sa financial. So naiisip mo yung dati habang lumalaki ka na gusto mo umalwas sa ganung kahirapan, gusto mo na nga mag-ibang bansa para ma-provide yung lahat, kasi nga kung sa ibang bansa ka, 'di ba, mas malaki yung capital doon. So pero hindi, naiiba yung will natin kapag si Lord yung kumikilos sa buhay natin. Meron siyang pinapakita sa iyo na kailangan mo pagdaanan yung ganitong bagay para mas lalo kang lumago, mas lalo kang tumatag, at mas lalo mong makita at magtiwala ka sa Panginoon na meron siyang magandang gagawin sa buhay mo. So ako talaga natutuwa ako sa Panginoon, sa ginagawa niya. Kaya ini-encourage ko po yung bawat isa po, mga kapwa ko Kristiyano na hindi alam kung ano ba talaga ang dapat unahin sa buhay nila. Dahil sa maraming responsibility, sa pag-aaral, sa trabaho, sa pamilya, or sa whatever. Ang lagi nyo lang iisipin, submit mo sa Panginoon yung puso mo, yung kaluluwa mo, yung espiritu mo sa Panginoon. At ask mo siya, lagi mo siyang tanungin kung, Lord, ano ba talaga yung will mo para sa akin? Hindi yung will ko, Lord, hindi yung sarili kong desisyon, yung sarili kong talino, sarili kong kaalaman. Dapat lagi, inaano mo sa Panginoon yun na, Lord, let your will be done palagi. Yun nun lagi mong tatandaan na hindi yung sarili nating will lagi yung masusunod. Diba? Amen po ba? Ayan. Ayan po yung nais ko lang ipatotoo dito na kailangan natin mas lumapit sa Panginoon. Kasi tayo bilang isang Kristiyano or yung mga mananampalataya, kapag tayo is nagkakaroon ng problema, minsan natatanong natin ng Panginoon kung ito pa ba is will niya, pero without knowing na meron tayong desisyon na nagawa before pa. Kaya minsan may mga consequence tayong nararanasan kasi nga inuna natin yung will niya. Hindi ko na rin naman sinasabi na hindi tayo daraan sa pagsubok. Dinadaan din tayo sa pagsubok para mas lalo tayong lumago, mas lalo tayong tumatag. Di ba yung tawag dito, yung ginto nga, di ba, pinaprocess yan, pinapainit yan para makita at lumabas yung pagiging puro ng ginto. So ganun din tayo bilang Kristiyano, di ba? Sinasala din tayo, pinaprocess din tayo. So dapat lang natin gawin palagi, mag-submit sa Panginoon, yung tingin natin sa Panginoon. Kung nakakaranas man tayo, ang bawat isa sa atin ng pagsubok, dapat ang lagi nating gawin is magpasubmit sa Panginoon at lagi tayong tumuon sa positive side, sa mga kanyang pangako na bibigyan niya tayo ng magandang kinabukasan sa tamang panahon. Ibibigay niya yun, di ba? In His right time, di ba? Kaya naniniwala ako sa Panginoon na lahat ng ginagawa natin, darating yung time na tayo naman yung bibigyan ng regalo ng Panginoon. Kaya, thank you po sa bawat isa na nakinig, naway meron po kayong mapulot na aral, di ba, sa atin ngayon. At naniniwala ko na kung ikaw, isang Kristiyano na maraming pinagdadaanan,
Let go mo lahat yan, bigay mo lahat kay Lord yan, di ba? Kung tayo nakapokus lang sa mga problema natin, wala namang mangyayari yan eh. Kung lagi lang tayo nakapokus sa problema natin. Dapat lagi tayo nakatungo sa Panginoon. Kasi nga, imbis na mag-worry tayo na mag-worry, i-battle natin sa prayer yan. Kasi naniniwala tayo na yung prayer is powerful. Di ba? Amen po ba? Amen. Okay, sige po. Yun lang po yung masishare ko po sa araw na to. Naway, may natutunan po kayo at buksan nyo yung puso nyo, yung isipan nyo na para mas lalo tayong lumapit sa Panginoon. Diba't magpasubmit sa kanyang mga utos. Ayun lang po, sige po para po sa ating wakas na panalangin. Tayo po lahat ay yumuko at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Yes, Lord God, Panginoon, hallelujah, Father God. Thank you, Lord, for everything, Panginoon, na ginawa mo sa amin, Father God. Salamat, Panginoon, sa mga pangako mo, Father God, na kami, Panginoon, ay bibigyan mo, Panginoon, ng magandang kinabukasan, Lord. Kaya, Panginoon, patuloy, Lord God, dadalangin namin, Lord God, na sa araw na to, Panginoon, kung ano man, Panginoon, ang pinagdadaanan ng bawat isa, Lord God, patuloy, Panginoon, na hipuin mo, Lord God, ang kanilang mga puso, Lord God, ang kanilang mga isipan, Lord God, na patuloy, Father God, na magpasubmit, Panginoon, sa inyong mga pangako, Lord God. Patuloy, Panginoon, na panghawakan namin, Father God, ang mga pangako mo na hindi mo kami, Panginoon, kailanman pababayaan, Father God. At patuloy, Panginoon, na dalangin namin, Lord God, sa family namin, Lord God, na kung kami ang Panginoon, ay isa pa lang na nakakilala, Panginoon, sa aming pamilya, Lord God. Sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita, sa Acts 16:31, Lord God, na sa mga Panginoon ang sumampalataya, Panginoon, sa inyo, ikaw at buong sambahayan mo ay maliligtas. Kaya, Panginoon, isa, Panginoon, yan sa pinanghahawakan namin, isa kaming patotoong buhay dyan, Lord God. Kasi nga, dati isa lang din, Panginoon, ang nananampalataya, Panginoon, sa amin. At ang ate ko lamang yung Panginoon. But by His grace, patuloy na binabago ng Panginoon ang bawat isa sa amin at patuloy na nagpapagamit at ginagamit ng Panginoon. Kaya, wag lang tayong susuko. Patuloy na idalangin natin ang pamilya natin na darating ang panahon na makakasama rin natin sila at tatanggap din sila sa Panginoon. At yun po, patuloy din na dalangin ko, Lord God, sa mga kapatiran, Lord, sa aming church, mga pastors, mga leaders, Lord, mga youth, Father God, mga elder, Father God, na patuloy, Father God, na nagpapagal, Panginoon, sa inyong kaharian, Father God. Kung sila mong Panginoon ay may nararamdaman, Lord, physically, Father God, emotionally, mentally, and spiritually, Father God. Fill them, Father God, with your power, Lord, in Jesus' name, Father God. Healing, Father God, sa mga nakakaranas, Lord God, ng mga sakit, Lord God. Patuloy, Panginoon, na igawad ng Panginoon ang pagpapala mo, Father God, sa kanila. At patuloy, Father God, na ipakita mo, Lord God, kung gaano ka, Panginoon, nila kailangan, Lord God, sa kanilang mga buhay, Lord God. At patuloy, Panginoon, na isambit nila, Panginoon, magtiwala sila, Panginoon, sa kanilang paniniwala na ikaw, Father God, ang nagbibigay, Panginoon, ng kagalingan, Lord God, ng kalakasan, Lord God, at mag-provide, Panginoon, sa amin mga pangangailangan, O Lord. Kaya naman, Panginoon, thank you sa lahat ng iyong ginagawa and continue to pray our nation, O Lord God, na patuloy, Panginoon, na mula sa pinakamataas, Lord God, at pinakamababa, Lord God, na namumuno, Panginoon, sa aming bayan, Lord God, na ikaw, Panginoon, touch their heart, Father God, na maranasan ka, Panginoon, nila sa kanilang mga buhay, Lord God. At meron ka, Panginoon, na gamiting tao, Lord God, na kapwa namin Kristiyano, Lord God, na mag-i-stand, Lord God, for the truth, Panginoon, for your holiness, Father God, na mapadama nila, Panginoon, kung gaano, Panginoon, ang ibig mo, Panginoon, sa aming bayan, Lord God. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay, Lord God. Apart from you, Lord, we are nothing, Father God. Wala kaming dapat ipagmalaki, Lord God. Wala kaming dapat angkinin, Father God, kundi yung glory mo lamang, Panginoon, ang aming maiangat, Lord, at makita, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. Wala kaming karapatan, Father God, na kunin lahat, Panginoon, ng glory, lahat ng mga bagay, Lord God, na sa iyo lamang, Panginoon, dapat binibigay ng bawat isa, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy na humble ourselves, Father God. Patuloy na bigyan mo kami ng kapakumbabaan, Lord God, ng puso, ng pag-ibig mo, Father God, na ikaw lamang, Lord, ang aming pinagsisilbihan, Lord God, at hindi, Panginoon, ang ibang tao, Lord God, at ang iba, Panginoon, lalo na ang aming mga sarili, Lord God. Patuloy, Panginoon, na lahat, Panginoon, ang aming ginagawa is mag-glorify ka, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming maiangat sa aming mga buhay at makita sa bawat isa sa amin, Panginoon.
Patuloy nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyo. At ikaw, Panginoon, lamang ang patuloy na maiangat sa aming mga buhay. Thank you, Jesus. Thank you for everything, Panginoon. Salamat, Holy Spirit. Salamat sa lahat ng ginagawa mo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan po, God bless po sa ating lahat. Bye po.